Noong 1961, isa sa pinakamalalang aksidente sa pagmimina ang nangyari sa lalawigan ng Kiruna sa Sweden. Isang lindol ang tumama sa nayon sa kalagitnaan ng gabi na lumikha ng napakalaking hukay sa itaas ng minahan. Noong Mayo taong 2020, naranasan ng lungsod ng Kiruna ang pinakamalaking pagsabog ng bato sa kasaysayan ng Swedish. Ang nagresultang lindol ay bumiyak sa lupa at ang lumang lungsod ay gumalaw ng 3 kilometro ang layo. Ang Kiruna ang may pinakamalaking underground mine sa mundo na nagdudulot ng mahigit 100 pagyanig ng lupa bawat taon at hinding-hindi ito mahulaan. Sa bagong Kiruna, isang grupo ng mga teenager ang nagtipon upang uminom at magparty malapit sa minahan. Isang kabataang lalaki ang tumawid sa bakod para umihi, hindi pinansin ng kanyang mga kaibigan nang balaan nila siya na ito ay ipinagbabawal na lugar. May napakalalim na bitak ng lupa sa harap niya at natakot siya nang manginig ito. Hindi nagtagal, 2 pang kabataan ang tumawid sa bakod upang hanapin ang kanilang kaibigan. Napatitig sila sa bitak sa lupa at muntik na silang mahulog nang gulatin sila ng binatilyo. Galit na itinulak siya ng 2 para sa hindi magandang biro at napansin ng ilang mga insekto sa lupa na tumatakbo palayo sa bitak. Naghanda ang binatilyo upang umalis, ngunit nang siya ay tumalikod, may isa pang panginginig at nawala ang 2. Pagkatapos, lumuhod ang bata upang siyasatin ng bitak. Narinig ang isa pang lindol na dumating bago siya nahulog din. Sa lungsod, si Taga ay may birthday cake na nakahanda para sa kanyang anak na si Simon. Nag-aalala siya dahil hindi pa bumabalik ang bata pagkatapos niyang umalis kasama ang ilang kaibigan kagabi at hindi sinasagot ang cellphone. Samantala, ang pinuno ng kaligtasan ng minahan, si Frigga, ay gumagawa ng nakagawiang pagsusuri sa mga kagamitan sa bundok nang makatanggap siya ng tawag na nagpapaalam sa kanya na nagkaroon ng mahinang lindol sa minahan. Ipinaliwanag niya na ang bundok ay hindi pa rin matatag pagkatapos ng huling insidente at ang mga maliliit na pagyanig ay natural lamang. Makalipas ang ilang sandali, nagpahinga si Frigga sa trabaho para manood ng lumang video ng pamilya. Noon, kasal pa rin sila ni Taga at si Simon ay nagkaroon ng masayang birthday party. Ang huling text mula kay Simon ay kagabi pa at galit na galit ito sa kanya, ngunit nagpadala pa rin siya kay Simon ng mensahe na maligayang kaarawan sa pag-aakalang kasama niya si Taga. Pagkatapos, sinundo ni Frigga ang kanyang kasintahan na si Dabir sa istasyon ng tren. Sa paglalakbay pabalik sa bayan, nagkomento si Dabir sa estado ng bundok at ipinaliwanag ni Frigga na unti-unting lumilipat ang mga tao. Sa kalaunan, ang minahan ay magdudulot ng labis na pinsala sa lupa at walang sino man ang maaaring manirahan sa lugar na ito. Bigla, nakita nila ang isang grupo ng mga nagpoprotesta na humaharang sa kalye. Gusto nilang itigil ang pagmimina para hindi mawalan ng tirahan ang mga tao. Patuloy na nagmaneho si Frigga upang pilitin silang tumabi, gayunpaman, nanatili si Mika at humiga pa nga, kaya halos madurog siya ng sasakyan. Pagkatapos ay lumabas si Frigga upang pagalitan siya na inihayag na si Mika ay kanyang anak. Nagsimula ang pagtatalo dahil maaaring mawalan ng trabaho si Frigga at iginiit ni Mika na hindi ito higit na mahalaga kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Nag-ambala sila ng isa sa mga kapitbahay na maaaring mawalan ng bahay sa lalong madaling panahon, ngunit gusto pa ring magkaayos ang lahat. Pagdating nila sa bahay, napansin ni Frigga na nilagyan ni Mika ng chewing gum ang larawan para matakpan ang mukha ni Taga. Sinubukan nila ni Dabir na maging intimate, ngunit naantala sila ng isa pang mahinang lindol, kaya tiningnan ni Frigga ang radar sa kanyang cellphone. Ang mga numero ay mababa, na nagpapatunay na ito ay ang bundok lamang na ini-a-adjust ang sarili gaya ng dati. Nang maglaon, napansin ni Dabir ang mga bitak sa kisame at nag-aalala sa kung ano ang gagawin ng mga lindol sa bayang ito. Narinig ni Frigga ang mga aso ng kapitbahay na tumatahol na parang baliw sa labas na hindi nila karaniwang ginagawa. Sa sandaling iyon, dumating si Taga at ipinaliwanag na hindi niya mahanap si Simon. Naging awkward ang mga bagay nang makita niya si Dabir at napilitan si Frigga na ipakilala siya. Pagkatapos, dumating si Mika kasama ang kanyang kasintahan, si Ayla, at nagreklamo tungkol kay Dabir na naroroon samantalang dapat nilang ipagdiwang ang kaarawan ni Simon bilang isang pamilya. Ipinagpalagay ng grupo na si Simon ay lihim na bumalik ng bahay pagkatapos niyang lumabas kasama ang mga kaibigan, kaya dinala nila ang cake sa kanyang silid upang sorpresahin siya. Gayunpaman, wala pa rin si Simon at napansin ni Taga na nawawala rin ang kanyang video game console. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Frigga ng tawag mula sa ina ng matalik na kaibigan ni Simon na hindi rin mahanap ang kanyang anak. Nangako si Frigga na tatawagan siya kung may malaman siya. Bigla, isang lindol ang tumama sa lugar, kaya yumanig ang bahay ng ilang segundo at nagbitak ang dingding. Sinuri ni Frigga at Taga ang mga numero sa kanilang mga cellphone, napansin na lumalala ang mga bagay.
Pagkatapos ay tinawagan sila ng minahan upang humingi ng kanilang tulong dahil ang lindol ay nagdulot ng pagguho. Bago umalis, sinabihan ni Frigga si Mika na hanapin ang kanyang kapatid. Sa kanilang paglabas, napansin ng mga nakatatanda ang pagtahol ng mga aso na lumalala at kung paano sila tumatakbo sa kabilang direksyon mula sa bundok. Habang nasa biyahe, tinanong ni Taga si Dabir ng ilang hindi komportableng mga tanong, ngunit determinado si Dabir na maging palakaibigan. Sa minahan, ibinahagi ng isang empleyado ang mga detalye. Mahigit sa 1,000 tao na ang inilikas, ngunit mayroon pa ring 112 katao ang naipit sa pagitan ng mga antas na 520 at 720. Nakipag-ugnayan sila sa evacuation team na kinumpirma na ang lahat ay paakyat na maliban sa huling 22. Maraming trabaho si Frigga at sinabihan si Dabir na mamaya na ulit sila magkita, kaya nagpa siya siyang umalis. Sinundan siya ni Taga at sinabi sa kanya na prioridad ni Frigga ang kanyang trabaho, kaya hindi siya dapat masyadong umasa sa kanya. Binanggit din niya na hindi kailangan ng kanyang mga anak ng bagong ama at hindi pa napirmahan ni Frigga ang mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos, sinamahan ni Taga sina Frigga at Erika sa kotse para pumasok sa pangunahing tunnel ng minahan. Hindi mapigilan ni Frigga na mag-high sa plaka sa dingding bilang paggunita sa kanyang yumaong ama. Sa tanghali, ang kotse ay umabot sa 520 metro sa ilalim ng lupa at ang tatlo ay kinailangang magpatuloy ng naglalakad. Nakasalubong nila ang isang empleyado na may drone na sinusundan ang mga debris upang mahanap ang lokasyon ng pagguho. Sinimulan nilang maghanap sa lugar habang nakakarinig ng ilang pagyanig sa ibabaw. Nang malumanay nakatukin ni Frigga ang dingding gamit ang martilyo, isang kumpol ng mga bato ang agad na gumuho. Natamaan ang mga babae ng ilang segundo, pero buti na lang at gasgas lang ang natamo nila. Pagkatapos, tiningnan ni Frigga ang bagong butas sa dingding at laking gulat niya nang mapansin na walang laman ang kabilang panig. Ipinadala nila ang drone at natuklasan na ang butas ay malaki. Ang drone ay nagsiyasat ng halos 2 kilometro at napagtanto ng grupo na ang butas ay lumalawak patungo sa bayan, kaya nagpa siya si Erika na kailangan nilang lumikas. Sa tingin ni Taga, ang paglikas ay medyo hindi angkop, kaya kinailangang ipaliwanag ni Frigga na malapit nang gumuho ang bayan. Palabas na ang koponan nang makarinig sila ng ilang dagundong. Hinawakan ni Frigga ang pader para pag-aralan ang sitwasyon at nang lumala ang dagundong, sinabi niya sa lahat na tumakbo. Habang nagsisimulang gumuho ang tunnel, tumakbo ang grupo ng mabilis hanggat maaari at nakapagtago sa rescue chamber sa tamang oras. Samantala, patuloy na hinahanap ni Mika si Simon at nalaman mula sa isa pang teenager ang tungkol sa party. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito sumasagot. Habang naglalakad siya sa bayan, patuloy na nakakatapak si Mika ng mga insekto. Sa bahay, napansin din ni Ayla at ng kanyang mga kapatid ang maraming insekto na tumatakbo na parang sinusubukang tumakas. Biglang bumukas ang isang butas sa sandbox at di makaalis ang batang lalaki habang dahan-dahang nahuhulog. Agad na tumakbo si Ayla para iligtas ang kanyang kapatid, ngunit nilamon pa rin ng butas ang kanyang tricycle. Sa istasyon ng bumbero, nararamdaman din ni Dabir ang lindol. Ang mga bumbero ay nakakatanggap ng napakaraming tawag na may mga problema na dulot ng mga pagyanig, tulad ng mga sirang tubo ng tubig, mga tumakas na aso, infestation ng insekto, at isang bus na di makaalis sa bitak sa kalsada. Nagulat si Dabir nang marinig na laging ganito ang buhay sa Kiruna, at sinabihan siya ng kanyang bagong amo na pag-isipan kung gusto ba talaga niyang lumipat dito. Binanggit din niya na maraming beses nang naghihiwalay at nagkakabalikan sina Frigga at Taga sa paglipas ng mga taon. Sa kalaunan, tiningnan ni Mika ang kanyang sasakyan at nakitang natutulog ang matalik na kaibigan ni Simon, kasama ang isang bungkos ng mga walang laman na bote sa likod na upuan. Tumanggi ang binatilyo na buksan ng pinto, kaya binasag ni Mika ang bintana gamit ang isang bato. Lumitaw si Ayla para pag-alitan siya at nagkaroon ng pagtatalo, kaya ginamit ng binatilyo ang pagkakataong tumakas. Pinutol ni Mika ang usapan para sundan siya. Habang tumatawid sila sa kalsada, muntik na silang mabangga ni Dabir ng kanyang sasakyan. Itinulak ni Mika ang binatilyo sa lupa at nagmamadaling pinaghiwalay sila ni Dabir bago pa lumala ang mga bagay. Ipinaliwanag ng binatilyo na hindi niya ninakaw ang sasakyan ni Mika. Ginamit ito ni Simon, kaya hiniram niya ito upang matulog pagkatapos ng labis na pag-inom. Sinabi niya sa kanya ang lokasyon ng party at kung paano nawala ang lahat. Pagkatapos ay hiniram ni Mika kay Dabir ang kanyang sasakyan at nang ilabas niya ang mga susi sa kanyang bulsa, hindi niya sinasadyang nahulog ang isang kahon na may engagement ring. Alam ni Mika ang tungkol sa hindi napirmahang papeles ng diborsyo at sinabi niya kay Dabir na ginagawa lamang iyon ng kanyang ina para inisin ang kanyang ama. Sabay na tumungo ang dalawa sa lugar ng party malapit sa minahan at narinig nila ang pagtunog ng cellphone. Tumawid sila sa bakod upang sundan ang ingay para lamang matuklasan ang malaking siwang sa lupa.
Sa pagtingin sa ibaba, makikita ang tumutunog na cellphone sa ibabaw ng bato, kaya napagtanto nila kung ano ang nangyari sa mga nagparty. May isa pang cellphone sa lupa, kaya nagpa siya si Mika na tawagan si Simon upang alamin ang lokasyon niya, gayunpaman, hindi nila marinig ang kanyang cellphone. Tinawagan din ni Debir ang kanyang amo sa istasyon ng bumbero para sabihin sa kanya kung ano ang kanyang natuklasan. Sa rescue chamber ng minahan, ang koponan ay gumagamit ng oxygen mask para makahinga. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin at napagtanto nilang hindi sila maaring maghintay para sa pagliligtas dahil kailangan nilang bigyan ng babala ang mga mamamayan tungkol sa paparating na panganib sa lalong madaling panahon. Nang huminto ang dagundong sa labas, umalis sila sa rescue chamber at tumingin sa paligid upang matuklasan na naharangan ng mga bato ang labasan. Naalala ni Erica ang mga hagdan para sa pagliligtas at iginiit ni Taga na hindi ito nagamit sa loob ng 20 taon, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay dumaan ang koponan sa isa pang lagusan upang subukang hanapin ang hagdan, gayunpaman, naharangan din ito ng mga nahulog na bato. Nakita nila ang isang butas sa gitna ng mga bato na mukhang mapanganib, ngunit maaaring ito lamang ang kanilang pag-asa. Si Frigga ay nagsimulang gumapang dito, bumagal lamang nang marinig niya ang paggalaw ng mga bato. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa niyang makapunta sa kabilang panig. Sumunod naman si Taga, gayunpaman, kahit anong pilit niya, kinailangan niyang bumalik dahil claustrophobic siya na nagbibigay sa kanya ng panic attack. Sinabihan siya ni Frigga na isipin si Simon at nagsimulang kumanta ng family song para pakalmahin siya. Pagkatapos ay nagpa siya si Taga na subukan muli, ngunit sa gitna ng lagusan, na-stuck siya at nagsimulang magpanik, naramdaman kung paano nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Si Frigga na dismayado ay bumalik sa butas para tulungan siya, para lang mahimatay si Taga. Sa kabutihang palad, nagawang hilahin siya ni Frigga gamit ang kanyang mga kamay, at nang magising si Taga, pinasalamatan niya ito ng isang yakap. Ang lalaking may drone ay tumawid sa butas ng walang problema, ngunit nang subukan ni Erica, may nahulog na bato sa kanyang binti at di siya makaalis. Gumapang si Frigga para tulungan siya, gayunpaman, mas maraming bato ang patuloy na bumabagsak at dahan-dahang dinurog si Erica hanggang sa mamatay. Habang sumisigaw si Frigga sa kawalan ng pag-asa, kinailangan siyang hilahin ng mga lalaki palabas bago bumagsak din ang butas na ito. Pagkatapos, natagpuan ng 3 ang hagdan at sa wakas ay nakaalis na sa mga lagusan. Agad na tinawagan ni Frigga si Mika na nagsabi sa kanya tungkol sa malaking bitak. Ipinaliwanag ng desperadong Frigga na babagsak ang bayan at hinimok ang kanyang anak na umalis, ngunit nag-aalala si Mika para kay Ella at sa halip ay bumalik sa bayan. Sinubukan ni Debir na pigilan siya ngunit hindi nagtagumpay at kinabahan siya nang makita niyang nahulog ang poste ng ilaw. Hiniling ni Frigga sa mga empleyado ng minahan na isaaktibo ang warning system. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa bayan ng alarma at ang mga mamamayan ay nakatanggap ng text na nagsasabi sa kanila na lumikas. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng masikip na trapiko sa mga lansangan dahil ang lahat ay desperadong umalis. Bumalik sina Taga at Frigga para hanapin ang kanilang anak at habang naghihintay sila sa traffic, sinabi ni Taga na pagkatapos nito, lilipat na siya at hahayaan si Frigga na magkaroon ng bagong buhay kasama si Debir. Sa sandaling iyon, nakita ni Frigga ang isang teenager na tumatakbo at naisip na maaaring si Simon iyon, kaya nagmaneho si Taga sa bangketa para sundan siya. Umiwas siya sa grupo ng mga tao, ngunit kalaunan, wala nang puwang para sa sasakyan, kaya kinailangan nilang magpatuloy ng naglalakad. Agad na pinalibutan ng maraming tao si Frigga para humingi ng paliwanag. Kasabay nito, natagpuan ni Mika si Ella at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari, na hinimok siyang umalis kaagad. Sa labas, nakita ni Debir ang isang matandang babaeng nawalan ng malay at sinubukan siyang tulungan. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa mga lansangan sa buong bayan. Sumakay si Mika sa kotse kasama si Ella at ang kanyang lola, ngunit nang subukan niyang umalis, hindi niya magawa dahil may gulong na nakaipit sa siwang. Hindi nagtagal, nagsimulang yumanig ang bayan at nasira ang mga bintana sa mga gusali. Habang hinihimok ni Frigga at Taga ang mga tao na tumakas, lumaki ang mga bitak at nagsimulang lamunin ang mga sasakyan. Tumakbo si Debir pabalik sa kanyang sasakyan upang tulungan ang matandang babae na makalabas habang si Ella ay sinusubukang tulungan si Mika na ang seatbelt ay na-stop. Nakita ito ni Frigga mula sa malayo at sinubukang tumakbo patungo sa kanila, ngunit ang mga tao ay nagpapanik at nagpapabagal sa kanya. Ang sasakyan ay lumulubog sa siwang, gayunpaman, tumalon pa rin si Debir dito, at pagkatapos ng ilang pagsisikap upang kumilos, nailabas din niya si Ella. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat nang mapansin ang pagguho ng bundok. Lumikha ito ng malaking pagguho ng lupa na dahan-dahang bumababa patungo sa bayan. Pumasok si Debir sa kotse at pinutol ang seatbelt para makatakas sila ni Mika sa mga bintana.
Pagkatapos, ang buong pamilya ay muling nagkasama at tumakbo, tinutulungan ng bawat taong bumagsak sa daan o masyadong nabigla upang makagalaw. Kinuha ni Ayla ang stroller na may kasamang sanggol mula sa natulalang ina at siya mismo ang nagtulak nito. Nag-alala si Frigga nang makita niyang nasagasaan ng sasakyan ang binatilyong sinusundan niya kanina. Di nagtagal, ang pagguho ng lupa ay umabot sa bayan, na agad na sinisira ang bawat gusaling natatamaan nito, lumikha ng malalaking ulap ng usok, at pinatay ang mga taong mas mabagal. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay huminto ang pagguho ng lupa, at sa wakas ay nakahinga na ang mga nakaligtas. Nakita ni Mika ang stroller na gumulong mula sa usok at napaiyak nang malaman niyang nahulog si Ayla sa butas. Sinuri ni na Frigga at Taga ang binatilyong napatay ng sasakyan at nakahinga sila nang makitang hindi ito si Simon. Pagkatapos ay nag-concentrate sila sa pag-comfort kay Mika. Makalipas ang ilang sandali, isang buong operasyon ang namahala sa bayan upang iligtas ang mga survivor at sa lalong madaling panahon ay napuno na ang ospital. Patuloy na hinahanap ni Frigga si Simon, ngunit hindi niya ito makita sa mga nailigtas na karamihan. Narinig siya ng isang dalagita at ibinahagi niya na nasa paaralan si Simon para sa video game party kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpapaliwanag sa nawawalang console. Naglaan si Debir ng ilang sandali upang manalangin at sumama sa kanya si Taga upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang anak. Nang makita niya ang singsing sa kamay ni Debir, ninakaw niya ito at inilagay sa sarili niyang bulsa, sinabing hindi niya maaaring gawin iyon sa kanyang pamilya. Agad siyang sinalakay ni Debir at nagsimula silang maglaban sa sahig. Nabigo si Mika na paghiwalayin sila at tinawag si Frigga na agad silang pinatigil. Pagkatapos, umalis ang pamilya sa ospital upang hanapin si Simon at nagulat sila nang makita ang malaking hukay na iniwan ng pagguho ng bundok. Pagdating nila sa paaralan, nakita nila ang isang binatilyo sa pintuan, ngunit masyado siyang nabigla upang sagutin ang mga tanong. Nagmamadaling pumasok ang pamilya, napansin ang kaguluhan at pagkawasak sa lahat ng dako. Ang pasilyo patungo sa computer lab ay puno ng mga debris, kaya kinailangan nilang maingat na tumawid dito. Nakahanap ng katawan si Mika at nabalisa ng mapagtantong kaklase ito. Biglang narinig nila ang boses ni Simon na nagmumula sa dulo ng pasilyo, kaya nagboluntaryo si Debir na mauna para tingnan kung may mga panganib. Sa kasamaang palad, naharang ang pasilyo at kinailangang pigilan ni Debir si Mika mula sa paggapang sa mga air vent. Si Frigga ang gagawa ng pag-akyat at tinalian siya ni Taga ng cable habang pinag-uusapan nila ang kanilang relasyon. Tila magkakaroon na sila ng kasunduan, ngunit naantala sila ng mas maraming debris na bumabagsak mula sa mga vent. Nagpa siya ang mga lalaki na maghanap sila ng ibang landas, gayunpaman, napansin ni Frigga ang isang maliit na butas at agad na pumasok doon. Ang natitirang mga debris ay gumuho sa likod niya, kaya nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Matapos tiyakin sa iba na ayos lang siya, sinimulan ni Frigga ang paghahanap at nakahanap ng higit pang patay na mga teenager. Sa computer lab, nadiskubre niya ang isang dalagita na natusok ng bakal at ang kanyang anak na si Simon ay hindi makaalis sa sinkhole. Biglang bumagsak ang bahagi ng lupa sa butas, ngunit sa kabutihang palad, umalis si Simon sa tamang oras. Sa sandaling iyon, nagawa ng pamilya na ilipat din ang ilan sa mga debris sa pasilyo. Matapos takpan ng jacket ang isang katawan, ibinalik ni Taga ang singsing kay Debir. Pumasok sila sa silid at nakitang hinahagis ni Frigga ang cable sa dalagita na nasa kabila ng butas. Habang sinusubukan niyang kunin ito, ang kanyang mga pagdalaw ay nagdulot upang gumuho ang mas maraming semento at ang pagkabigla ay ikinamatay niya. Pagkatapos, kumuha si Debir ng hose at itinali ito sa paligid ni Frigga para magtulungan ang lahat na ibaba siya sa sinkhole. Nang nasa tamang distansya na siya, sinimulan niyang iindayog ang hose. Ang lahat ng bigat ay naging sanhi upang masira ang isa pang piraso ng sahig at pinalipad siya mismo sa piraso ng metal na tumama sa kanyang binti. Ang sakit ay hindi matiis, ngunit sinabi sa kanya ni Debir na huwag tanggalin ito o magdurugo. Ang mga piraso ng sahig ay patuloy na gumuguho at ang katawan ng dalagita ay nahulog din sa butas. Takot na tinitigan ni Simon ang butas bago mapansin na hihimatayin na si Frigga sa sakit, kaya kinausap niya ito para manatili siyang gising. Pinag-usapan nila ang kanilang huling argumento at nagkasundo. Ang iba ay nagdala ng isa pang hose upang patatagin ang sahig. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay nasira pa rin at isang malaking piraso ng kasangkapan ang nahulog sa sinkhole. Sa kabutihang palad, ang cable nito ay iniwan itong nakabitin sa gitna. Nagsisimula na ring masira ang bato kung saan na-stuck si Frigga, kaya tumalon si Simon sa nakabitin na kasangkapan at maingat na tumawid sa kabilang panig. Ngayon, nakakapit na siya sa bato para hindi mahulog ang kanyang ina. Pagkatapos ay napansin ni Mika ang isang nahulog na poste at dumausdos pababa sa sinkhole, tumalon sa huling segundo upang maabot ang kanyang pamilya.
Inilagay niya ang kanyang sinturon sa binti ni Frigga para mag-improvise ng benda, at ngayon ay maaari na siyang itulak ng magkapatid mula sa piraso ng metal. Napasigaw si Frigga sa sakit at tuluyang nahimatay. Mabilis siyang hinila ng magkapatid at ginising. Pagkatapos, itinali ni Frigga ang hose sa paligid ni Simon at hinila siya ng mga lalaki palabas ng butas. Nagsisimula na ring masira ang gilid ng sinkhole kaya walang pagpipilian sina Mika at Frigga kundi tumalon sa ibabaw ng nakabitin na kasangkapan. Ang bigat nila ay nagpapahirap sa mga cable, kaya nagmadali si Taga para pigilan ito sa pagdulas. Mabilis na inilabas ni Dabir at Simon si Mika gamit ang hose, ngunit natagalan kay Frigga. Napansin ni Taga ang isang spark sa mga cable, ngunit tumangging bumitaw. Sinabi niya sa kanyang pamilya na ayos lang bago siya makuryente at mawalan ng malay. Ang kasangkapan ay lumubog sa butas pagkatapos mailabas ni Dabir si Frigga. Tumakbo si Simon para tingnan si Taga at sinundan siya ni Dabir para mag-CPR. May ibinulong si Taga kay Dabir bago bumagsak. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang rescue team upang tumulong, ngunit nakalulungkot, hindi nakaligtas si Taga. Paglabas, inalagaan ng mga paramedic ang mga nakaligtas. Inilabas ni Dabir ang singsing at tumingin kay Frigga. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.